na henerasyon, mga kababayan. Ito po, pag-usapan natin yung TRO na ginawa ng grupo ni BP Sara. Sabi ko kahapon, nakita nila or naporsina nila na mukhang alanganin, tagilid po yung kanilang mga bataan. Yung grupo ng PDP Laban, si Bongo lang ang medyo matibay-tibay, nasa top 3, 'di ba? Ng mga survey. Kaya gusto ko, sana pagkaisahan natin, ilaglag natin si Bongo. Ilagay natin din sa Inidoro, mga kababayan. Para lalong, itong mga ito ay lalong matakot. Pero, syempre, segue lang yon. Ang pinakausapin talaga dito, GB, ano ba talaga nangyari dyan sa, bakit, kala ko ba, sabi ni Sara Duterte, yabang pa eh. Sabi niya ganun, mas masakit pa ang hiwalayan ng jowa kaysa ma-impeach. Pero ngayon, sila ay nagti-TRO para pigilan po ang Supreme Court na sabihan, mga kababayan, or pigilan po ang Supreme Court at utusan po ang Senate na wag itutuloy at i-stop na po ang impeachment trial, mga ka-GPnatics. Meron pang isang mabigat dyan na talagang iniiwasan ng mga Duterte, mga ka-GPnatics. Pero ito, sabi ni Congresswoman Luistro, ang TRO daw na ito, mga kababayan, ay talagang basura. Walang kwenta. This is just a delaying tactic. Bakit naman, GP? Puntahan muna natin para mabuo natin yung naratibo dito. Ano ba ang ginagawa, mga kababayan, ng grupo ni VP Sara Duterte? Ito. Teka ho, Yan. Pero naririnig nyo naman siguro ako, no? Baka mamaya hindi na naman Rosalie, bakit kumpiyansa yung House Impeachment Prosecutor na madi-dismiss yung petisyon kontra impeachment trial ni BP Duterte? Aga taliwas sa mga argumentong nakalatag sa unang petisyong inihain sa Korte Suprema upang ipahinto ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, naninindigan si Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro na dumaan sa proseso at naaayon sa panuntunan ng House of Representatives ang ika-4 na impeachment complaint na sinuportahan ng more than 1/3 ng House members at bumuo sa 7 articles of impeachment. Okay, mga kababayan, putulin ko lang dyan, ha? Yan ang pahayag ni Congresswoman Jinky Luistro. Pero iba naman po, mga kababayan, mga ka-GPnatics, ang syempre ginagawa ng kabilang kampo. 'Di ba? Ang nangyayari sa kanila ay medyo nagbabanatan. 'Di ba? Yung isa gagawa ng action or ng move, yung isa naman ay sasalag. Ito kasi yung talagang ginawa po ng grupo ni BP Sara. Ito hindi lang basta, mga kababayan, matitindi to, ha? Kasi nandyan na si Duterte, nandyan pa ang biyanan ni Sara, mga kababayan, yung tatay ni Mans Carpio, tapos sino pa ba yung mga nandito na talagang malulupit na mga abogado na kilala talaga? Yung si Attorney Philip Porton, nandito rin si Attorney Sheila Sison, mga kababayan, mga ka-GPnatics. At buong law firm ata ng asawa ni Sara Duterte ay talagang lalaban para ipagtanggol po itong si Sara, mga ka-GP. Vice President Sara Duterte files a second legal challenge against her impeachment at the Supreme Court. Our correspondent Katrina Domingo now joins us with more details. Kat, what more can you tell us? Hi, Carmina. Vice President Sara Duterte filed the second legal challenge against her impeachment at the Supreme Court. Actually, she filed that yesterday, but details of which were only revealed today. In that petition, Carmina, Duterte questioned the validity and constitutionality of the fourth impeachment complaint transmitted from the House of Representatives to the Senate. She insists that a provision under the Constitution insists that no impeachment proceedings shall be initiated against the same official more than once within a period of 1 year. Duterte in her petition says, as a consequence, the court should issue a writ of prohibition to enjoin the Senate of the Philippines from acting on the fourth impeachment complaint due to the violation of the 1-year ban. Okay, mga kababayan, tigil ko lang doon.
Ang talagang pinagtutuunan na nila ng pansin dito, yung prohibition at yung temporary restraining order. Ano yung kanilang kino-question? Yung fourth impeachment complaint against her. Ano yung meron doon, GP? Kasi kahapon, naipaliwanag ko medyo pabalbal yung mga sagot ko, di ba? Pero, syempre, along the way, tayo naman ay, syempre, bilang isang pangkaraniwang tao na nagbibigay po ng opinyon, hindi pa natin nakuha kaagad yon. Kaya dinaan ko po sa medyo malokong sagot, di ba? Alam nyo naman na maloko talaga ako eh. Di ba? Pero may point naman din yon, mga kababayan. Ngayon, napagtanto ko, dahil sa pagbabasa-basa ko, at pakikinig din ng ibang mga komento ng mga legal expert, ang sinasabi dito, na dapat daw, kasi may precedence daw, na kapag halimbawa, pag may nag-file na ng impeachment complaint, mga kababayan, dapat yun na po yung pagbabasihan. Yun na yung kumbaga tututukan. Regardless na kung mayroong mga susunod na second, third, fourth, fifth, o whatsoever. Yung pinakauna daw, yun dapat yung titingnan. Tapos, mga kababayan, bakit daw yung fourth impeachment complaint ang pinagtuunan ng pansin at yun ang ipinasa at yun din yung sinugundahan ng 215 congressmen. Yan ang sinasabi nila kasi December 2, may nag-file daw ng impeachment complaint, yun nga yung kauna-unahan. Tapos, bakit February meron na 1 year ban dapat, mga kababayan? Tingnan natin. Pasimplihin lang natin yung isang bagay. 'Di ba? Kahit na sabihin nila na ito ay sinimulan, may nag-file ng complaint December 2, mga kababayan, kung taon ang pag-uusapan, wala pang isang taon. Tama? Wala pa talagang isang taon. So dapat, sabi nila, hindi daw pwedeng mag-file pa ng case or tingnan yung second complaint, third complaint, fourth complaint. Dapat yun basura lang. Ang sa akin naman, tinitingnan ko dito, sabi ko, yung first complaint, second complaint, third complaint, hindi pa naman yan inaksyonan. Wala pang inaksyonan dyan. Mga kababayan, di ba in-archive muna nila? Nilagay muna nila sa isang sulok at tiningnan ngayon, binusisi ng House of Representatives with the collaboration, mga kababayan, mga ka-GPnatics, of the said party. Yung party, again, sinasabi ko yung party, hindi partido to ha. Yung party is, consists, mga kababayan, of the Congress, of the 19th Congress, okay? Sa House of Representatives. So, kumbaga, yung fourth impeachment complaint is the summary of those who filed an impeachment complaint, mga kababayan, at tiningnan nila yung article of impeachment kung ano yung pinakamatibay, ano yung pinakamabigat. Ang kino-question nila sa Sara Duterte, sabi nila, bakit hindi nyo inasikaso yung unang nag-file ng complaint? Mga kababayan, again sa mga nagdaan po na nagkaroon ng mga impeachment, kagaya nila Corona at yung mga iba pa, ay talagang doon kasi, sa una pa lang, talagang inaanuhan na nila, inaaksyonan na nila. Dito naman, iba po, mga kababayan, yung sitwasyon. Okay? Magkaiba ng sitwasyon. GP, kung may precedence na, dapat yun ang susundin. Hindi po. Kasi hindi sinasabi, may provision kasi doon, at hindi po, kumbaga hindi po klinaro ng Supreme Court, mga kababayan, na dapat kapag may nag-file na ng complaint, ng una, yun na kaagad ang titingnan at yun na yung pagbabasihan at yun na din mismo ang ipapasa. Wala pong sinabi na ganon. Kaya, base sa understanding ko, mga kababayan, ang Supreme Court dito, sigurado po ako na ang mangyayari dito, hindi nila kakatigan ang TRO na hinihingi nila Sara Duterte. It just so happen na medyo tatagal talaga. Tama rin yung sinabi ng ibang analyst like si JDB, mga kababayan, na tatagal. Tatagal kasi magkakaroon dyan ng argumento at ika-clarify nila kung bakit ganoon ang nangyari. 'Di ba? Pero Let's bring in Batangas 2nd District Congresswoman Jervil Luistro, who's also sitting as one of the House's impeachment prosecutors. Good evening,
Congresswoman Luistro, can you hear me okay? Good evening, and thank you for having me in One News, the big story. Thank you for accepting our invite. I know you are busy and you're on your way to somewhere. First off, let me Yes. let me have you react to this latest complaint that Vice President Sara Duterte filed. They are saying the House's impeachment complaint was defective, citing Article 11 of the Constitution and the fact that, according to them, this forced complaint violated the one-year bar the one-year rule rather of impeach officials. You're only allowed to file a complaint against an impeached official once in a year. Okay, let me discuss about the salient arguments they mentioned in the petition for... Yes po, sa kanila yun, Janet Kaluwag. Pasensya na po. Hindi ko na-adjust yung ano nila eh. Hold on a second, baka kaya pa. Okay, yan. for issuance of temporary restraining order and permanent injunction, okay? First, ang sabi po nila, we did not follow the rules on verification. It is clear in our Constitution that the Congress shall promulgate its own rules on impeachment. And to be precise, we followed word for word. Ayun, mga kababayan, we followed word by word. Word by word. Very precise. Kumbaga, eto mga to, hindi sila nang hula. Tinitingnan nila, mga kababayan, yung meaning ng bawat word or nakalista doon sa article of impeachment at procedure. Hindi pwede na parang Bato de la Rosa, mga kababayan, na kapag nakakita ng puncture hole, legit. Rules of the 19th Congress of the Philippines in as far as the verification is concerned. Second, they also made mention that the verification was only inserted days after the filing in the Senate. Hindi po ito totoo. As a matter of Hold on. fact, Ano yung isang sinabi rito? follow the rules on verification. It is clear in our Constitution that the Congress shall promulgate its own rules on impeachment. And to be precise, we followed word for word the rules of the 19th Congress of the Philippines in as far as the verification is concerned. Second, they also made mention that the verification was only inserted days after the filing in the Senate. Hindi po ito totoo. As a matter of fact, during the caucus, which is the same time when the 215 members of the House affixed their signatures, the verification page is already incorporated in the complaint. As a matter of fact, it was on Okay, the naintindihan ko na, mga kababayan. Yung sinasabi dito ng kabilang kampo, binerify lang daw ito, mga kababayan. Kumbaga, hindi raw nangyari yung verification. Kumbaga, nung sila ay pinatawag, bigla na lang daw in-insert yung verification doon. So, otherwise, ay, mali. Ang ibig pa lang sabihin, kumbaga, ito ay inano na lang, minadali, mga kababayan. Na kunwari, ito ay na-verify ng member. Pero hindi daw, sabi ni Congresswoman Jinky Luistro. Kasi ito ay talagang binerify ng every member. Kasi nagkaroon nga sila ng caucus. Ibig sabihin, nagkaroon sila ng meeting, pag-uusap, mga kababayan. So, lahat ito, kumuha sila ng kopya, tiningnan, at syempre binerify yung fourth impeachment complaint. date. It was on the same occasion kung saan nanumpa po ang ating mga kongresista See? kaugnay ng verification na kinakailangan dito sa impeachment complaint na ito. They also made mention that the members of the House were not able to study carefully Uy. the articles of impeachment. Aha. Let us all be reminded, most of the grounds ay subject matter po ng investigation in the Quadcom and even in the Committee on Good Government. I wish to share that as early as last year, when the 3 impeachment complaints were filed, nagkaroon na po ng individual evaluation ang ating mga kongs.
And it was because of the intercession of the political parties that made us came up with this fourth impeachment complaint to be able to catch up with the limited number of sessions that were remaining, saving the impeachment process from the alleged 1-year prescription period. No? And fourth, ang sabi po nila, the Vice President was denied due process. And we beg to disagree. Aha. As a matter of fact, a summons will be issued to her. He will be asked to answer. And she will be given time to present her evidence. Tama. This is what due process is all about. And finally, about the 1-year prohibition period. Ang sabi po ng batas, one impeachment only every year. It was not made mention that it should be resolved within the same year. In other words, in our humble opinion, yun pong final namin, or even if we consider the first 3 impeachment complaints, although hindi naman po ito na-refer ng Office of the Secretary General. If we will be referring to the first 3 impeachment complaints, the 1-year prohibition will apply until November of 2025. Oh, see, mga kababayan. Tama nga ako. Kasi, hindi naman yun ni-resolve eh. Diba? Magkaiba kasi yung kanilang pag-unawa o pag-intindi. Ewan ko kung talagang alam nila to. Palagay ko alam ng mga abogado ng kabilang kampo. It was just because they wanted to have it delay, mga ka-GP Natics. Kasi, di ba, sabi ko nga sa inyo, literal, na pag nagbilang ka ng 1 taon, talagang 12 months. Di ba? From December to November yan. Or December to din, ang 1 year. Now, dahil nga yung when you refer to the 3 impeachment complaint, mga kababayan, it was not resolved then. Hindi pa yon inuumpisahan. Paano sila magbibilang ng 1-year prescription period kung hindi naman ito ni-resolve? Kasi ang sinasabi rito, mga kababayan, pag ikaw po, halimbawa, may nag-file ng impeachment complaint, 1, di ba? Tapos, yung 1 na yan, inumpisahan yung kaso, tapos, ito, halimbawa, ang ginawa ng House of Representative, kunwari lang ganito yung sitwasyon. Walang bumoto. Hindi nila nakuha yung 200 o yung 102. Ang lalabas dyan, mga kababayan, hindi mo na pwedeng kasuhan ulit, hindi ka na pwedeng mag-file ng another impeachment complaint kay Sara Duterte kasi nag-undergo na yung una. Pero, etong 3, hindi naman nag-undergo. It was not resolved, mga kababayan. Hindi po yan dumaan sa yung proseso na tinatawag nila na nagkaroon ng parang sa ordinary court prelim determination of yung mga bla 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 na yun. Wala. Diba? Ito ay tinengga lang. Tapos inantay nila yung 4th impeachment complaint dahil nagkaroon nga sila ng evaluation. Mga kababayan, mga ka-GP Natics. So therefore, yung sinasabi nila Sara Duterte at ng kampo niya na 1-year ban, mga kababayan, basura. Basura. Maliwanag Grabe talaga Prohibition period. Ang sabi po ng batas, prescription period. Okay. No? And fourth, ang sabi po nila, the Vice President was denied due process. And we beg to disagree. As a matter of fact, a summons will be issued to her. He will be asked to answer. And she will be given time to present her evidence. This is what due process is all about. And finally, about the 1-year prohibition period. Ang sabi po ng batas, 1 impeachment only every year. It was not made mention that it should be resolved within the same year. In other words, in our humble opinion, yun pong final
namin, or even if we consider the first 3 impeachment complaints, although hindi naman po ito na-refer ng Office of the Secretary General, if we will be referring to the first 3 impeachment complaints, the 1-year prohibition will apply until November of 2025. But if we will Kasi kung ni-refer ito, mga kababayan, di ba? Wala hindi ni-refer yung 3 na yun in-archive. be referring to the 4th impeachment complaint, which I believe is a consolidation of the 3 impeachment complaints, the prohibition period will take effect in February of 2026. Yun. Yun pong sinasabing 1-year prohibition period. It means 1 year from the date of filing. It does not mean within the year the same was filed. See? Yes, ma'am? Ayan, maliwanag na mga kababayan ha. Aliwanag ng sinabi dito ni Congresswoman Luistro, sigurado. Self-explanatory na lang para sa inyo yun. 'Di ba? Kung gusto nyo, ulit-ulitin nyo yung kanyang pahayag dito, maliwanag yon. Kaya sabi ko nga, yung ginagawa dito, hindi ko natatapusin mga kababayan, yung statement na yan. Kung gusto nyo na lang, ibibigay ko sa inyo yung ito po ay tawag dito. Mamaya, iano ko kung makuha ko pa yung link. Dito, ang totoo niyan, this is just a delaying tactics of the other camp. Why? Mga kababayan, mga ka-GPnatics, sabi ko nga po sa inyo, ang nangyayari kasi dito, alam naman nila ito Gumagawa lang sila ng dahilan kung sakaling lumusot. Yan yun Kung sakaling lumusot, bakit ba GP kailangan nila? Akala ko ba mas masakit pa ang iwanan ng jowa kaysa ma-impeach? Noon yon. Ganon yung pahayag ni Sara Duterte. Pero iba na ngayon. Kasi nakita nila, una, sabi ko nga, yung kaalyado nila na padapa, laglag na. 'Di ba? Wala, hindi pumapasok, isa lang si Bongo. Pangalawa, mga kababayan, ang pinag-iingatan nila dito dahil kapag natuloy na ang impeachment trial. Tandaan niyo po ito pag nag-resume na or nag-start na ang impeachment trial, ang kinatatakutan ng mga ito ay mawi-waive na po, mga kababayan, yung bank secrecy law ay hindi na po maia-apply kay Sara Duterte. So therefore, lahat ng mga bangko nila na under sa kanila, under sa tatay niya, under sa kanya, lahat yan mabubuksan. At alam nyo naman, isa rin po sa mga ipinail na impeachment complaint laban kay Sara Duterte ay yung kanyang pagbulusok ng kayamanan. 'Di ba? Yan ang isa sa mga kinakatakot ng mga Duterte. Lalong-lalo na po si Sara, mga kababayan. Yan po ang katotohanan. That's why gumagawa sila ng paraan. Akala kasi nila, mga kababayan, mananalo o papasok yung kanilang mga bataan, yung padapa. Pangalawa, mga ka-GPnatics, akala nila tawag dito, matutuloy or hindi po mahalungkat yung sinasabi ng saligang batas na forthwith. 'Di ba? Na dapat ito ay hindi ma-delay. Kaya nga ngayon naiipit din itong si Chis Escudero 'Di ba? Ang pangatlo, ang kinakatakot talaga nila, sinabi ko na. At sinabi rin ng isa dito sa mga kasamahan natin kanina na yun talaga, mga kababayan, takot sila na mahalungkat, na mahagilap, na makita ng taong bayan kung ano ang nilalaman ng kanilang bank account. Kasi ano ang implikasyon nito, mga ka-GPnatics? Sabi ko nga po sa inyo, may nagtanong sa akin kanina, pabalang. Sabi niya ganun, mga ulol kayo. Sabi niya ganun. Paano niya naman nasisiguro na may impeach si Sara Duterte? Sabi ko unang-una, sir, isipin mo na lang ganito. Sabi ni Sara Duterte, mas masakit pa ang iwanan ng jowa kaysa ma-impeach. So, ibig sabihin, okay lang sa kanya na mag-ongoing yung trial. 'Di ba? Pero bakit biglang nagbago ang kanyang desisyon? Bakit biglang hinaharang na nila? Kasi 'di ba, pag nagtuloy yung impeachment trial at napatunayan
ng grupo or ng kampo ni Sara Duterte na tama sila, tataas ang rating, tataas din yung kanilang kaalyado, tataas din mga kababayan yung trust rating nila. Ibig sabihin, yung tiwala ng tao, yung kakampi mas dadami. Kasi doon mapupunta ang empathy at sympathy ng mga tao sa kanila. Otherwise, mga kababayan, kapag hindi naman nila napatunayan, on the contrary, na sila ay tama, ikalalagpak po nila yon. Yung 18% na trust rating ni Sara Duterte ngayon, baka yan ay mapunta sa 2% na lang kung nagkataon. Or less than 10% mga ka-JP Natics. Masisira sila ng gusto. Ngayon pa lang sirang-sira na sila, wala nang nagtitiwala sa kanila eh. Paano pag nailatag? Sabi ni Congresswoman Jinky Luistro, sigurado ako. Sigurado kami na ito ay mai-execute at sigurado ako na mapapatunayan namin, malalatag namin na si Sara Duterte ay guilty. Diba, Ma'am Sakura 25? Yun ang kinakatakot. Sabi niya, Priscilla Melchor, Sir GP, mababawi ba yung mga perang nakulimbat ni Sara Duterte? Yung, hindi ko po alam kung paano po sasagutin yan eh, kung mababawi ba o hindi. Sa confidential funds ba yan? Priscilla Melchor? Pero kung dun yan sa mga halimbawa yung pagtaas ng kanyang SALN, skyrocketed eh. 'Di ba? Pwedeng kasuhan yan ng plunder, pwedeng kasuhan ng graft. Oh, so ibig sabihin, baka pagbayarin, mga kababayan. Hindi ko alam kung paano yung pagbawi na sinasabi niyo po. 'Di ba? Kaya takot na takot ang mga ito. Hindi lang po si Sara Duterte, mga kababayan, ang mahuhubaran dito. Kung hindi yung tatay niya, yung mga kapatid niya, sila Bongo, at lahat po ng nakinabang nung panahon, mga kababayan, na sila po ay namamayagpag. At nung panahon na lahat ay kala mo sila po ang Diyos. Di ba, Ma'am Eva Hernandez? Sabi ni Precioso Villarreal, na transfer na pera sa Swiss Bank. Meron yan paper trail. May paper trail yan. Tandaan nyo po yan, mga kababayan. Magtataka lang kayo, tingnan nyo yung SALN nila. Naglabas itong si Digong ng Presidential Order number 2, 'di ba? Na pagbawalan na makita ang SALN ng isang official. Samantalang dati, pag search mo niyan, makikita mo, makakapunta ka sa website nila. Pero bakit? Mga kababayan, dahil may tinatago, ba't ka natatakot na, alam nyo naman, public official is prone to public scrutiny. Alam nyo, titingnan at titingnan yan. Kung wala kayong tinatago, mga ka-GP Natics, hindi kayo dapat mangamba. Ang sagot lang ni Digong dyan, ang sinabi niya, kasi baka hindi na kami magtrabaho, yan na lang ang tingnan ng tingnan. Bakit kayo matatakot? 'Di ba? Kung wala kayong kasalanan, walang makikita sa inyo ang tao. Pero dahil malamang, mga kababayan, tinago nila, gumawa pa ng batas, itong mga to, may tinatago. Diba? Sabi ni Imelda Castro, kahit saan nakalipat ang pera nila, may mga documents lahat yan. Tama po. Kaya nga ayaw nila ayaw nila pumirma ng waiver. Diba nung si Duterte nandoon sa Kongreso? Oh, alam na alam ni Trillanes kung paano asarin itong si Duterte. Sabi niya, sige, pipirmahan ko. Pero nung na-corner na, pipirmahan ko pero sasampalin kita. Sabi niya, sige, pirmahan mo muna bago mo ako sampalin. Diba? Sabi ni Trillanes. Pero ang totoo, ayaw talaga ni Digong yon. Bigla niyang sinabi, kahit pumirma ako, hindi pa rin yan mabubuksan kasi joint account yan. Biglang bawi. Diba? Ito naman, mga kababayan, pag-usapan naman natin to.